Dito sa Nike Ride, masunurin tayo sa mga request. Okay? Kapag nagre-request ang isang viewer, pinagbibigyan natin. So, nung isang araw, merong nag-request na ipaliwanag ko daw yung ginawa kong video. Magpaliwanag daw ako sa barangay. So, gumawa ako ng video tungkol dito sa ikawalong handlebar setup ni Octavia. At may nagtanong, sabi niya, bakit? Para saan? Bakit pabago-bago ka ng setup? So, gumawa rin ako ng video na sinasagot yung tanong na yun. Tapos ngayon, may follow-up question. Ang sabi niya sa follow-up question is hindi daw niya naintindihan yung paliwanag ko dun sa sagot ko sa tanong niya. Dahil wala daw demo. So ito, okay, demo natin. Pero paano ba natin ito i-demo? Okay, wait lang. Habang papunta ako sa mga pupuntahan ko. Today is Sunday. It is such a good day. Mortal na kasalanan kung hindi ka magra-ride ngayon. Yan, diba? Oh, sina kuya. Ride na ride. Kasi napakaganda ng araw. Mag-iikot lang ako ng mag-iikot. Jowa. Pag mamaritas, makikimaritas lang tayo sa mga makikilatin sa daan habang nagkukwentuhan tayo. So, ito yung yung sa handlebar nga. Sabi ko kasi dalawang bagay yon kasi yung ergonomics, malaking bahagi ng ergonomics yung handlebar setup. Yung ergonomics kasi is yung fitment ng motor at saka ng rider. And mahalaga yon kasi kung hindi nag-fit ng maayos yung motor at saka rider, hindi magiging confident yung rider sa kanyang pag-ride. Okay? And then ang pangalawa is yung grip. Kasi yung tatawag na weight bias o yung weight transfer, yun yata yung hindi masyadong na-gets. So imagine na lang yung motor natin imagine yung motor ko ngayon, di ba? May unahang gulong, may hulihang gulong. So yung dalawang yan, may kanya-kanya silang timbang kasi yung motor. So may balance point yung motor. Siguro hindi naman masyadong mahirap intindihin yon. So yung may balance point, may middle point yung motor. Tapos yung weight transfer na yon, ang sinasabi is yung transfer to the front, transfer to the rear. Kasi nakaka-apekto yun sa grip kung nasaan yung weight transfer. So kung ang weight transfer o yung weight bias ay nasa unahan, mas malaki yung grip, madadagdagan yung grip ng front tire. Kung ang weight transfer o ang weight bias ay nasa likuran, mas malaki sa likuran, mas malakas yung grip ng hulihan. Ngayon, kung yan ay balance, 50-50 weight bias sa front, 50% ang weight bias sa rear. So, masasabi natin na pantay yung kanyang grip potential. Syempre, pag nagra-ride tayo, yung tinatawag na dynamic, kumbaga pabago-bago yung balance ng motor. Kasi nga, pag halimbawa, pag umaarangkada, ang weight transfer, ang weight bias, napupunta sa likod. Pag kasi umaarangkada, yung bike, yung likod nag-squat. So
consequently, ang consequence noon, yung unahan, umaangat. Nag-squat yung likuran, gano'n. So, yung weight bias nasa likod, mas maraming grip sa likod. Ngayon, during braking naman, baligtad. Magda-dive yung unahan, aangat yung hulihan. So, ganun lang yung motion ng bike, yung weight transfer ng bike. Kumbaga rocking back and forth. At kung naiintindihan natin yung weight transfer, weight bias na yun, mas magagawa natin ng mas maayos yung ating mga riding skills. Like braking skills, throttle skills natin, yung steering, saka yung cornering skills natin. Okay, now, pwede nating impluensyahan yung weight transfer na yun using our own weight. Kasi napakahalaga ng timbang ng rider sa buong package ng motor saka ng rider. Kumpara kasi sa four wheels, yung timbang ng rider minsan ay hindi na, kumbaga negligible na. Pero sa motor, malaki ang epekto ng weight ng rider. Akala ko tatabi ka. Pero bakit ka tatabi sa kanan? Diyan ka dapat tumabi sa kaliwa. Nabitin tuloy ako sa iyo. Brother! Ayan, sa motor kasi napakalaking halaga ng timbang. Kasi tingnan nyo, itong motor ko 206 kilograms. Sabi ha, claimed weight. Ako, with my gear, isarado na natin sa 80 kilograms. Malaking porsyento yun. Halos, diba? 80, 190, diba? Parang 30% additional weight ako sa motor. Ayan, okay. So, tayo, pwede nating impluensyahan. Laki-laki ng truck, nag-beating the red light. Pwede nating impluensyahan yung weight bias na yan by positioning our body. Ayun, okay. So ngayon, yung posisyon ng ating body, pwede naman nating baguhin yan during the ride. Pwede tayong umuna, sumubsob, pwede tayong mag-lay back, para mag-relax dito sa huli. Pwede naman yun. Yun nga lang, mas maganda kung may set up natin mismo yung static riding position natin o yung riding position natin kapag yan, ito, yung pagsampa natin sa motor. Pag mga ganong suspicious ang galawan ng mga kaduda-duda ang galawan ng mga sasakyan, nag-iingat na ako ng doble. Truck yun eh. Mapipisa tayo nun. Maiba naman tayo ng daanan. Okay, dito naman tayo. Dito tayo. Hindi pa tayo nakakadaan dito. I mean, hindi ko pa nare-record yung mga pagpunta ko dito. To be clear.
Okay, kasi baka may sabihin sinungaling ako. Okay, ilang beses na ako nakakadaan dito. Alright. So, yung static riding position natin, pwede nating i-adjust yung handlebar position. Kasi yung handlebar position, ididikta niyan kung ano yung magiging riding position natin. Kasi pag mas malayo yung handlebar, mas susubsub tayo pauna. Kapag mas mababa yung handlebar, masusubsub tayo pababa. So, sportier riding position yon. Maganda yun for front end grip saka for aerodynamics. Yun yung benefits nun kapag nakasubsub ka pauna at pababa. Ngayon, kapag nakasubsub ka lang ng pababa, pero yung handlebar mo naman ay malapit dito sa katawan mo, para ka naman tanga nun. Saka may fitment issues yun kasi tatama yun sa mga tangke yan. Pag nag-full lock na yung yung handlebar. So hindi pa ako nakakakita ng subsub pababa tapos sobrang lapit sa katawan. Marami nga pala lubak dito. Ang kagandahan din na nakasubsob ka pauna at pababa ay mas maganda yung agility sa cornering. Again, dahil mas malaki yung grip potential ng front tire. Kasi nandun yung weight transfer, yung weight bias. Okay. Ang kabaliktaran naman nun, kapag ikaw ay ang handlebar mo ay mataas at mas malapit sa sayo, sa rider, so mataas, ibig sabihin walang fitment issues dito sa mga fairings saka sa tangke. Tapos malapit sa katawan mo, yung riding position mo magiging upright. So parang nakaupo ka lang talaga sa sofa. At yun, magdudulot yun, magbibigay yun talaga ng maximum comfort. Ngayon, pag ikaw ay napaka-komportable sa ride, mas mataas yung confidence mo, mas mataas yung kumpiyansa mo kasi hindi ka nahihirapan eh. Ano kung meron sa padiretso? Huwag na, di lang tayo dumaan. Yung padiretso yun, hindi ko pa talaga napupuntahan yun. Anyway, so kapag ikaw ay komportable, sobrang komportable sa pag-ride, tatagal ka, long rides, endurance rides, okay lahat yun. Yung nga lang, minsan, may mga tao, katulad ko, kapag sobrang komportable sa ride, inaantok ako, nawawalan ako ng energy. Nawawala ako sa zone. I'm not in the zone. Kailangan medyo nahihirapan ako ng konti. Yun ang gusto ko. Yun ang preference ko. Nung nakasubok na ako ng mga adventure bikes saka yung mga motor na talaga ng mga scooters yan, mga komportable, hindi ako mapalagay. Parang something's wrong kasi sobrang komportable na nawawala, parang iba yung naiisip ko, iba yung nararamdaman ko, hindi yung ride ang nararamdaman ko. Ayun, pero yun ang magkaiba, yun ang magka-extreme. Yan, subsob pa una at pababa, at yung talagang sobrang taas at lapit ng handlebar sa katawan na upright riding position. Ngayon, pag naka-upright riding position ka, malapit sa iyo yung handlebar, ang weight transfer nun o ang weight bias nun nasa likuran. So mas maganda yung grip mo sa likuran. Maganda yon for straightaways, maganda yon for halimbawa speed runs, yun maganda yon. Yun nga lang, kapag speed runs, gusto mo na mas maraming grip sa likuran para mas maganda yung traction ng likuran, pero kailangan mo namang bumaba, sumubsob for aerodynamics. At doon naman papasok yung magiging position, di ba? So again, just to make this, just to cut this video short para hindi naman kayo maumay, yung pagse-set up ng ergonomics ng motor, napakahalaga niyan. And banggitin ko lang uli, yung rider triangle, yung handlebar position, yung seat setup, saka yung foot peg, yun yung 3 points of contact natin sa motor, yun yung nagdidikta ng ergonomics.
Then, secondary na yung levers, ayan, yung mga controls, mga switches, ganyan. Yan. Alright, so mahalaga yun para ma-achieve natin kung ano yung gusto nating hinahanap nating setup sa motor natin. So if we want comfort, pwede nating i-adjust yung mga binanggit kong bagay na yan. At napakalaking factor ng handlebar setup. Kung naghahanap ka ng grip, pwede i-set up mo yung handlebar position mo para yung weight transfer ay mas lamang sa front. Yung weight bias ay nasa front. Kasi that will give you better grip sa front for agile cornering, better cornering, sportier riding. Kung hanap mo naman ay comfort, so itaas mo yung handlebar mo, ilapit mo sa katawan mo. Kung ikaw ay dirt bike rider, adventure rider, so pwede mong i-consider yung pag ikaw ay naka-standing up position kasi factor din yun.